Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan ng tungkol dito kay Jerome sa pag-appear niya po sa Itbulaga. So hindi talaga maipagkakaila na kahit medyo matagal-tagal, hindi po nagkasama si Jerome at Rowell, hindi nagbago ang kanilang samahan. Sabi nga po sa kanta nila kahapon, Together Forever, na kahit marami pong bumabatiko sa friendship nila at pinagkokompetensya sila, going strong at deadma sila sa mga negatibo. Sila nga naman kasi ang mas nakakaalam ng totoo. Kaya kahit anong sabihin ng iba, wala itong epekto sa kanila. Bagkos ay mas nagiging strong pa nga po ang kanilang relationship. Nakita naman natin kung gaano nila na-miss ang isa't isa, hindi po ba? May clip pa nga po ang TVJ na pinakita kung gaano ka-supportive si Rowell kay Jerome at kay Andrea habang nakasalang sila sa Givi5. Makikita naman sa harapan si Rowell na todo video kila Jerome at todo cheer din. Pinakita ito ng TVJ mga kadabarkads para maiwasan na po ang pagkukumpara at awayan ng bawat panatiko, kaya sana yung iba din, suportahan natin sila as one, not individually, dahil they are best friend. Kaya hindi po may iwasang mapapost din si Ma'am Gracel G. Carino tungkol dito. Sabi nga niya, eto post ko, tapos itatag ko pa sina Rowell Carino at Jerome Ibardome. Sinabi ko na nga kasing highs, love you kiddo. So okay naman talaga sila mga kadabarkads at hindi dapat gawa ng issue. Kaya sana spread good vibes lang at positivity sa mga clones na sinusuportahan natin dahil okay sila sa likod at sa harap ng kamera. At oo nga pala mga kadabarkads, nakita niyo po ba yung saya ni Jerome kahapon nang manalo sila sa Givi5 ng tumataginting na 50,000 pesos? Sobrang naglulundag sa tuwa itong si Jerome. Para bang bata, no? Samantalang yung girlfriend niya na si Andrea, nagulat dahil hindi lubos akalain na sila po ang nanalo. At may pambili na naman po si Jerome ng mga toys na gusto niya. At lahat ng fans kahapon, masaya para sa achievement nila kahapon. Hindi naman kasi may pagkakaila mga kadabarkads na napakahusay din magbato ng sagot at tanong si Jerome. Hindi lang siya magaling sa pagkanta, magaling din siya talaga mag-isip, tunay na matalino. At sa bumabatikos naman po sa kanyang girlfriend na si Andrea, mas nakilala natin siya kahapon at doon natin napatunayan na mahal talaga nilang isa't isa. Imagine, 5 years na sila at going strong. Nag-uunawaan sa lahat ng bagay, hindi sila abot ng ganyang katagal kung hindi sila nagkakasundo. May mga nagsasabi kasi na si Andrea boss-boss ni Jerome, pero sa nakita ko naman kahapon, napakabait po na bata ng girlfriend ni Jerome, mapagpakumbaba at mapagmahal. Taliwas sa mga nababasa nating info mula sa mga netizen na hindi kilala si Andrea na kesyo mataray, matapang at under si Jerome. Lahat yan ay wala pong katotohanan at hindi yan magugustuhan ni Jerome kung ganyan yan sa mga sinasabi nilang paninira. Kaya to Jerome and Andrea, pakatatag kayo, deadma sa mga sinasabi ng iba dahil kayo mismo ang nakakaalam at nakakakilala sa inyong mga sarili. Samantalang special announcement naman po mula po kay Ginang Cristina Ignacio na pwede po kayong makabili ng ticket para yan sa concert ni Jerome Ibardome kasama pa ang ibang mga clones. So meron pong special announcement si Ma'am Cristina Ignacio at sabi niya nga, hello there, few VIP seats left for Love Beyond Time concert. Dali, baka maubusan ka. Sa mga gusto pong bumili ng ticket, pwede niyo pong i-PM si Ma'am Cristina Ignacio. Suportahan po natin ang concert na to ni Jerome at ng iba pang mga clones by February 14, syempre 2026. Samantalang may nabasa tayo mga kadabarkads tungkol ito kay Jerome Ibardome at sa matagal nga po na pagkawala niya dito sa Itbulaga. Sabi dito, matapos ang ilang buwang pananahimik, muling nasilayan si Jerome Ibardome sa The Clones at para sa maraming manonood, ito ay isang pagbabalik na hindi inaasahan pero matagal nang hinintay. Sa mga panahong wala siya sa programa, umugong ang iba't ibang tanong at espekulasyon
May nagsabing tuluyan na silang nawala. May naniniwalang pansamantala lamang. Ngayon, malinaw ang isang bagay, bumalik siya. Ang kanyang muling paglabas ay hindi lamang simpleng eksena, ito ay paalala ng presensyang minsang nawala at ng karakter na may naiambag sa pagkakakilanlan ng The Clones. Sa unang sulya pa lang ramdam ang pamilyar na enerhiya na matagal ding hinanap ng audience. Para sa mga sumubaybay mula sa umpisa, ang pagbabalik ni Jerome ay patunay na ang pagkawala ay hindi laging paalam. Minsan, ito ay pahinga lamang, paghahanda bago muling humarap sa entablado. So tama mga Kadaberkads at sana po ay tuloy-tuloy na nating mapanood si Jerome Ibardome dito po sa Itbulaga. Samantalang kakapasok lamang po na balita mga Kadaberkads, tungkol po ito sa producer ng noontime show na Itbulaga, na kung saan napapabalita ngayon na nagpatawag daw po ng emergency meeting para sa TV5 programming itong si Mr. Manny B. Pangilinan. Sabi nga dito, totoo kayang isa raw ito sa dahilan ng pag-alis ng TV5 executive na si Jane Basas? Totoo bang ang buong akala ni Mr. Manny B. Pangilinan, MVP ay collection notice lang ang pinirmahan niya sa ABS-CBN, yun pala ay termination na ng kontrata? Ngayon daw ay hands-on na si Mr. MVP sa pag-aayos ng mga programa sa TV5. May narinig kaming nagpatawag daw ngayong araw, January 17, ng emergency meeting sa PROGCOM o Program Committee na ngayon lang daw niya ito ginawa. So kahapon mga Kadaberkads, eksaktong wala po si Bossing Vic Soto. So may kaugnayan kaya ang pagkawala ni Bossing Vic Soto dito po sa emergency meeting na ngayon lang ginawa or kahapon lang ginawa ni Mr. MVP? Sabi pa dito, mismong si Sir MVP daw ang nag-ayos ng mga natuklasang problema na dati ipinagkatiwala niya sa mga executives ng TV5. Inaabangan na ngayon kung sino na ang ipapalit sa nabakanting posisyon ni Ms. Basas bilang presidente at CEO ng MediaQuest. Tsak na malaking hamon ito sa susunod na uupo sa posisyong yon. So yun pala yun mga Kadaberkads. Meron po pala mga natuklasan na itong producer na si Mr. MVP mga Kadaberkads na problema na dati po ipinagkakatiwala lamang sa mga executive ng TV5. Kaya pala ngayon, siya na po mga Kadaberkads ang nag-aayos ng mga programa. Ayan po very hands-on daw nitong si Mr. MVP sa pag-aayos ng mga programa sa TV5. So ibig sabihin pala mga Kadaberkads, nagkamali lang po ng pagpirma si Mr. MVP at akala collection notice lamang yung pinirmahan niya ng ABS-CBN. So nasaan yung kanang kamay ni Mr. MVP? 'Di ba? Kasi hindi naman po pwedeng pirma lang ng pirma si Mr. MVP kasi mamaya iba na yung pinipirmahan niya, hindi po ba? So nasaan yung kanang kamay niya na magtitingin, magdo-double check ng mga aksyon ni Mr. MVP? Kung pagkakamali lang talaga yon, di po ba? I don't think so mga Kadaberkads kung aksidente lang niyang napirmahan yon kasi ibinalita o inere na po agad sa News 5 yung tungkol doon. Dapat siguro pag ganon, closed door meeting lang para maayos nila nang sila-sila lang, diba, nang hindi pa po ine-ere sa publiko. E di sana pwede pa pong maresolba kung ano man po yung problema ng magkabilang panig, hindi po ba? Ito'y opinion ko lang naman mga Kadaberkads. Dahil mukhang hindi po gusto ni Mr. MVP yung nangyari sa pagitan ng ABS-CBN at ng TV5. Well, tingnan natin ang mga susunod na pangyayari sa TV5 mga Kadaberkads kasi medyo malaking dagok po ito sa kanilang mga programa. Kayo ba anong say nyo dito? Please comment down below. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe.